kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako pong inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, isa sa pinakabatang singing superstars ngayon, si Miley Cyrus in Manila. One, two, three, here we go! Lights, camera, action para sa mga celebrity look-alike. Kayo ang boss ko. You had me at my best. She had me at my worst. But you chose to break my heart. Sa moderno nating panahon, paano nga ba maisasabuhay ang mga pamana ng ating pambansang bayani? Si Dr. Jose Rizal. Sit-sirit-sit, alibang-bang, salagintot, salagubang, ang insekto sa kantang pambata, pinapapak. At kalabaw lang daw ang tumatanda, kaya sina lolo at lola back to school din. Good morning, classmates. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingero si Andaga. Except the Peabody is Jessica Soho. Then we dedicate this award. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you, God, for this honor. Napakalayo ng lakbay ni Barack Obama. Ano raw ba ang magagawa nila kung ipinanganak silang may kamukhang sikat at hindi sila mga impersonator o mga gaya-gaya putumaya? Hindi nila kailangang maging trying hard dahil likas sa kanilang maging natural na celebrity look-alike. Ako, si Benigno Aquino III, tutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Nung nahalal na Pangulo, si Noynoy Aquino, walang dudang nabago ang kanyang buhay. Kayo ang boss ko. Bilang presidente, natural lamang na lagi siyang nasa limelight. Bawat kibot at desisyon niya, laging nasa balita. Pero hindi lang daw buhay ni Pangulong Aquino ang nagbago. Pati na rin ang kay Venancio. Ako si Venancio Medina, ang Pinoy ng Dagupan. Ang 53 anyos kasing sapatero at si Pangulong Noynoy, parang pinagbiyak na bunga. Mula buhok, hugis ng mukha, hanggang pangangatawan, magkamukhang magkamukha. Walang wangwang, walang counterflow. Kayo ang boss ko. Senador pa lang daw noon si Pinoy. Marami na raw ang nakapansin ng malaking pagkakahawig dito ni Venancio. Yung pinagbibilhan ko ng material doon sa May Angeles, tinawag akong senator. Senator Noy, sabi niya. Sabi ko doon sa nagsabi sa akin, tinaas mo naman bigla yung rango ko, naging senador. Hindi, kamukha mo si Noy Noy, sabi niya. Ah, ganun ba? Hindi ko pinansin. Ngunit lalo raw dumami ang mga bumati sa kanya nung tumakbo si Noynoy sa 2010 presidential elections.
Naging laman pa nga ng balita si Venancio sa Dagupan nung bumoto siya. Paano kasi? Nagsuot siya ng kulay dilaw na polo shirt katulad ng madalas ding isinusuot ni Noynoy sa kampanya. Kaya nung nakita siya ng mga tao, nagkagulo. Bagamat hindi pa raw nagkukrus ang landas nila ni Pinoy, minsan na rin daw niyang nakadaupang palad ang sinundan nitong presidente na naging kumare pa raw niya. Kahit saan ako pumunta, sigawan yung mga tao. Sigawan. Nakakatawa. Tapos, sasakay ako ng jeep. Yung mga tao, sigawan sila sa jeep. Tinatawanan ko lang, ayos ba? Ginaganon ko. Pati raw mga suki niya sa sapatos at leather goods, Noynoy rin ang tukso sa kanya. Si Noynoy. I am so proud. Hanggat maaari raw, iniiwasan niyang magsuot ng kulay dilaw. Pumisan pag nakita ko, puro ganun sila sa akin. Sasayin sila ng ganyan, letter L. Puro ganun sila sa akin. Mga bata, ganun. Nung samahan nga naming mamasyal si Venancio, habang suot ang trademark shirt ni Pinoy, iba't ibang reaksyon ng mga sumalubong sa kanya. Kumusta kayo dyan? May tumawag sa kanyang presidente. Pinoy, presidente ng Pilipinas. May mga hindi makapaniwala. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. May mga nagpalitrato. Hindi po, ngayon ko po lang sila nakita. Ala namin si presidente natin. Gulat na gulat po. Kanina pa kami sumisilip dun eh. Kala namin si president nga sila. Kung artista lang ang magiging kamukha mo, okay lang. Pero hindi, presidente magiging kamukha ko. Siyempre, proud na proud ako. Sa panahon ngayon, kung ano-ano na nga ang ginagawa ng iba, makahawig lang ang kanilang idolo. Pero may iba mang hindi man mag-effort, kapikat daw talaga ng mga bigating personalidad. Ang Filipino-American airport employee na si Alan Rivera, muntik na raw hamunin sa loob ng ring ng boksingerong si Antonio Margarito. Kasi naman, kahawig na kahawig niya ang ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao. One of my dreams was to meet Manny Pacquiao in a suite in Vegas. I'm really happy to make everyone happy, or people happy itself. That what motivates me to keep going, and I won't let y'all down. I will keep going, and like Manny Pacquiao says, I'm just doing my job. Isa sa pinakasikat na matinee idol ngayon, si John Lloyd Cruz. As of today, as of this very moment, it looks final naman. Maraming ang inggit na inggit sa kanyang jeans. Ngunit si Red, hindi man niya kakambal o kamag-anak man lang si John Lloyd, kitang-kita pa rin daw ang kanilang pagkakahawig. Nung una, hindi raw sineryoso ni Red ang mga biro ng kanyang mga kaibigan. Nakamukha niya ang aktor hanggang dinagsana raw ng comments ang kanyang mga litrato sa Facebook. Parang may isa nag-comment na parang kamukha mo si John Lloyd, and then naging dalawa siya, tas dumami na ng dumami. Hindi ako titingin sa camera, no? Anytime? Nagtitake ako ng time ko. You had me at my best. She had me at my worst. But you chose to break my heart. Again? Hindi, nagpa-practice lang. You had me at my best. She had me at my worst. But you chose to break my heart. Gusto lang linawin ni Red, kahit pa raw malaking karangalan sa kanya, ang masabihang kamukha niya si John Lloyd Cruz, hindi raw siya trying hard sa panggagaya rito. Even ngayon sa office, they call me Lloydie, they call me John Lloyd, they call me Popoy.
Actually, okay lang. Parang fun at the same time embarrassing. Kasi parang napuput ka on the spot. Yun lang yung ano doon. Pero okay naman siya. Cool lang. Nagtatrabaho si Red bilang marketing specialist. At dahil nga raw sa di umano, pagkakahawig niya kay Lloydie, mas naaalala raw siya ng kanyang mga kliyente. Ang advantage niya, for me, dahil hindi ko naman siya pinagkakakitaan, parang sa akin, it's just a good elevator speech. Parang ganun. Parang it's just a good conversation point. But other than that, okay lang. Sa kabila ng lahat ng ito, kampante pa rin daw si Red na may sarili siyang identity. Ingat! Marami man ang natutuwa o pumapalakpak ang tenga, may ilan din namang kinalaunan, naririndi sa mga pagpuri o pang-aalaska dahil sa di umano'y kamukha nilang personalidad. Nung sumikat dito sa Pilipinas ang mga Korean artist, bigla rin daw nagningning ang bituin ng 20 anyos na aspiring model na si Paul, na look-alike daw ng Korean heartthrob na si Rain, o mas kilala bilang si Justin sa Korean novelang Full House. 1, 2, 3, here we go! High school pa lang daw si Paul nung bansagan siyang Rain ng kanyang mga kaklase. Nasa bahay ako, like sa gate po namin. Tapos biglang may isang passerby or kapitbahay namin na biglang tumigil sa tapat ko. Tapos biglang sabi niya, Justin Lee? Sabi ko, ano po yun? Sabi ko nun sa kanya. Sabi niya, may show sa GMA na Full House. Sabi niya, kamukha mo yung, ano doon, yung Korean doon, which is si Justin Lee. Mula raw noon, Rain na ang itinatawag sa kanya. My name is Rain. Rain naman ang mukha pero siya, hindi. Oh, Full House. Oh, yun. Full House. Mukha niya si Kuya Rain. Simula po pinanganak ko na eh. Anong tawag niyo sa Kuya Paul niyo? My name is Rain. Kamukha ni Rain. Kamukha ni Rain. Parang international singing idol. Masaya raw siya nung una. Lalo pat naging modelo rin niya si Rain pagdating sa pananamit. Nung profile pic ko to sa one of my social sites, sabi ng mga tao, Rain, you look like Rain. Pero nung lumaon, napagod din daw siya sa pag-ulan ng mga komentong kahawig niya si Papa Bear. Kaya gusto na raw niyang makawala sa anino nito. Overwhelming na parang kamukha mo si Rain, dapat maging Rain ka ganyan. But hanggang sa tumagal na siya, parang it irritates me already na parang kailangan maging kamukha mo si Rain, ganito. And still, I wanna have my own identity nga. Pangarap kasi ni Paul na sumikat na maging isang modelo o artista sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Kayo ang boss ko. Para sa isang simple o ordinaryong tao, malaking bagay nga na masabihang may kahawig o ka-look-alike na celebrity. 1, 2, 3, here we go! Kalimitang nakakadagdag ito ng kumpiyansa o tiwala sa sarili. My name is Rain. Gayunman, dapat pa ring lumutang ang sarili mong mga katangian para higit ka ring magmarka at matandaan. Ingat! Susunod, sit-sirit-sit, alibang-bang, salagintot, salagubang, ang insekto sa kantang pambata, pinapapak. It's time.